Good morning. It's break time. Kumusta po kayo? Dasal po muna tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Diyos, Ikaw na puspos ng kabanalan na pinagmumulan ng lahat ng mabuti. Kami nagpupuri at nagpapasalamat dahil Ikaw ang aming Diyos. Ikaw na nagsugo ng iyong anak na si Jesus bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na patuloy na nagsusugo ng Espiritong Banal upang kami iyong babanalin. Dinadalangin namin sa ngalan ni Jesus. Napaigtingin mo ang aming pananampalataya sa Kanya. Maunawaan namin ang kahalagahan ng pagpapahayag, ng pagsasabuhay, ng pananampalatayang aming tinanggap. Palakasin mo kami sa iyong Espiritu Banal. Tulungan mo kaming umusan ng dalangin, humingi ng saklolot, tawagin ang banal na Espiritu upang siya ay mapa sa aming tuwina, lalo't higit sa mga pagkakataong kailangan namin ng tulong. O Diyos, Ikaw na simula at hantungan ng buhay, sa pagkakataong ito, pinagdarasal ko, dinadalangin ko sa iyo ang kaluluwa ni Faye. Si Faye na isang Franciscanong sekular. Siya na ngayon ay kasama na ng mga patriarkang si Abraham, si Isaac at Jacob na dumudulog sa iyong kaharian, sa iyong hapag, sa iyong kaharian. Tanggapin mo siya at ang kanyang kaluluwa at pagkalooban mo siya ng dakilang kapahingahan at kaginhawahan. Lahat po ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon, na kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Inihiling ko po na ipagdasal po natin ang kaluluwa ni Faye. Isa po siyang Franciscanong sekular na sa araw na ito ay yumao na sa daigdig at nandun na po sa kaharian ng Diyos, dumudulog sa hapag ng pag-ibig ng Diyos sa langit. Ngayon po ay November 29, 2021 at ang mabuting balita po natin ay mula kay Matthew chapter 8 verses 5 to 11. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanya ang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap, "Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po ay nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan." Sinabi ni Jesus, "Pupuntahan ko siya at pagagalingin." Ngunit sumagot sa kanya ang opisyal, "Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan ko ang isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginawa nga niya iyon." Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, "Tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaac
at Jacob sa kaharian ng langit. Ngayon po ay Lunes sa unang linggo ng Adbyento. At ang magandang balita po natin para sa araw na ito ay lalaganap sa buong daigdig ang pagliligtas dahil sa pananampalataya kay Jesus. Kung noong una, ang kaligtasan ay pinagkaloob sa piniling bayan ng Israel, ngayon ito ay ating tinatamasa. Narinig po natin na isang opisyal ng hukbong Romano ang lumapit kay Jesus upang hilingin na pagalingin ang kanyang katulong na naparalisado. Ang opisyal pong ito ng hukbong Romano ay sympathizer ng mga Hudyo na ang mga hukbong Romano ang nagpagindapat na makapagpatayo ng sinagoga doon sa Capernaum. Kaya bilang pagtanaw ng utang na loob, agad ay sinabi ni Jesus na pupuntahan ko siya at pagagalingin. Subalit mabilis ang wika ng sundalo. Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo ang aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling ang aking katulong. Ang buong paghanga at pagkamanghang sagot ni Jesus ay ipinadinig niya sa lahat ng sa kanya ay sumusunod at nakikinig. Sabi niya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganitong kalaking pananampalataya sa buong Israel. Sa buong Israel. Ang sundalong Romano lamang ang nagsabi na, hindi po ako karapat-dapat na kayo'y tumuloy sa aking tahanan, sa bahay na tinutuluyan ko. Salitaan nyo lamang mangyayari. Ganon katindi yung pananampalataya ng sundalo Romano sa kakayahan ni Jesus. Kaya naman, sa pagpapatuloy ni Jesus, sinabi niya pa, tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Nakita ni Jesus ang pananampalataya sa kanya ng isang pagano, isang sundalo Romano. At ang pananampalatayang ito ng pagano ay nagpamangha kay Jesus kung kaya't isang propesiya ang kanyang ipinahayag na marami ang darating mula sa silangan at sa kanluran upang makasalo sa hapag ng mga patriarka ni Abraham, Isaac at Jacob, ang pinagsimulan ng lahing Israelita, ang piniling bayan ng Diyos. Darating sila upang makatamasa rin ng pagliligtas na nagsimula sa mga Israelita. Papaano ito mangyayari? Mangyayari ito at nangyayari na nga sa pananampalataya. Kaya naman, ibinuhos ni Jesus ang buo niyang kakayahan upang tipunin ang kanyang mga alagad, mga disipulo at apostoles upang likhain silang lahat bilang kanyang simbahan. Sila na binigyan ng espesyal na misyon, itinalaga sa isang napakahalagang gawain, napakahalagang misyon, ang pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Sa Matthew chapter 28 verses 18 to 20, hinabilinan silang lahat ni Jesus ng ganito. Sabi niya, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.
Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kaibigan, sa misyong ito, sa napakahalagang misyong ito, ang inang simbahan ay patuloy na nagiging tapat at nagsusumikap na ipahayag ang pananampalataya sa buong mundo. Papaano ito ay sinasagawa ng inang simbahan? Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal na isinugo ni Jesus sa araw ng Pentecostes. Upang ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay magtamasa ng kaligtasan mula sa kasalanan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. At tayong mga kabahagi, tayo pong lahat, ikaw at ako, kabahagi ng buhay ng inang simbahan ay inaasahang maging mga aktibong kabahagi sa misyong ito ng pagpapalaganap ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang pananampalataya kasi ay hindi isang katotohanan na para lang sa iyo, sa pribado mong buhay. Nararapat na ito ay ipinahahayag, ipinadirinig sa gawin ng pamumuhay bilang isang Kristiyano, sa isip, sa salita, at sa kilos, sa gawa. Naalala ko tuloy si St. Francis of Assisi, ang kanyang inihabilin sa kanyang kapatiran. Sabi niya, sa lahat ng oras, ipahayag ninyo ang pananampalataya ninyo kay Kristo Jesus. At kung kinakailangan, gumamit kayo ng salita. Kung kinakailangan, ipahayag ninyo sa salita, gamit ang salita. Sa mga salitang ito rin nais kong ipahayag ang mensahe ng mabuting balita natin ngayon. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, ipahayag natin ang ating pananampalataya kay Kristo Jesus. At kapag atin itong ginagawa, tayo ay aktibong nakikibahagi sa misyon ng inang simbahan. Tayo ay nagiging mga aktibong kabahagi ng buhay ng inang simbahan. Ipahayag natin ang pananampalataya natin kay Kristo Jesus sa lahat, sa bawat oras ng pakikitungo natin sa ating kapwa, sa ating kapamilya, sa ating kapitbahayan, sa ating mga katrabaho. Ipahayag natin na tayo ay nananampalataya kay Kristo Jesus at tayo ay kanyang disipulo, tagasunod. Hindi natin kailangang maging matalino at bihasa sa Biblia, kundi bihasa sa pakikipagkapwa-tao sa diwa ng pag-ibig. Marunong magpatawad, marunong humingi ng magpaumanhin, marunong maglingkod, marunong magbigay, marunong magpatawad. Pero hindi ko naman po sinasabing hindi mahalagang matuto at maging bihasa sa salita ng Diyos. Ibig ko lang pong sabihin, secondary na yon. Sapagkat darating po ang pagkakataon na kakailanganin nating sumagot, isalita at bigyang pagpapaliwanag ang katotohanang nilalaman ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Gaya na lamang ng hamon sa mga ibang nagpapakilalang mga Kristiyano pero hindi nila kinikilalang si Kristo ay Diyos. Kailangan matuto rin tayong magpaliwanag ng nilalaman ng ating pananampalataya. Kaya naman, ang imbitasyon ng inang simbahan ay makilahok,
mag-aral kasama, no, ng inang simbahan sa pagninilay at pagbabasa ng mabuting balita. Tandaan po natin na ang ating pananampalataya ay grasyang kaloob, buhat noong tayo'y bininyagan. Ang pananampalatayang ito ay walang iba kundi ang pananampalataya ng inang simbahan. Hindi naiiba. Pananampalataya ng inang simbahan. Ang pananampalatayang tinanggap natin mula nung tayo bininyagan. Kaya saan tayo dapat matuto ng katotohanan at nilalaman ng ating pananampalataya? Walang iba kundi sa inang simbahan mismo, sa kanyang katesismo. Sa bawat pagdiriwang ng mga liturhiya at pagdaranas ng presensya ni Jesus sa mga sakramento. Tandaan po natin na ang tinutukoy ni Jesus na maraming tao mula sa kanluran at silangan na darating upang dumulog sa hapag kasama ng mga patriarka ng Israel ay tayong lahat. Tayo, na hindi man mga Israelita ay nakakadulog sa hapag ng Panginoon. Tayong lahat na nananampalataya kay Kristo Jesus bilang kanyang simbahan. At ang hapag kung saan tayo ay nakakadulog ay walang iba kundi ang hapag ng Eukaristiya, kung saan si Jesus ang pagkaing ating pinagsasaluhan sa kanyang mga salitang nagbibigay buhay at sa katawan at dugo niyang sakripisyong handog na nagdulot sa atin ng buhay na walang hanggan. Kaya tayo po ay magsaya at magalak sa pananampalatayang ating tinanggap at patuloy na hinahasa ng kapangyarihan ng Espiritong Banal. Bawat isa po sa atin ay mga misyonero. Misyonero sa pananampalataya kay Kristo Jesus bilang simbahan. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Ipagadya sa lahat ng masama at ihatid sa buhay na walang hanggan. Amen. Peace.